Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6241-6260. Kabanata 6241. Tumawa si James at sinabing, bakit nangyayari ang mga bagay na ito kahit saan, pumunta? Nag-iingat na ako ng isang mababang profile, ngunit ang mga tao ay patuloy na pumili ng mga fights sa akin. Dahil sa tingin mo lahat ay kaya-kakaya, aliwin kita hanggang sa huli. Halika lang sa akin ng magkasama, o mahaba ang tatagal. Ang mga powerhouse na nakapaligid kay James ay naiinis. Sa isang iglap lamang, sila ay nakapaloob sa isang napakalaking pormasayon. Habang nalilito pa rin sila sa biglaang hitsura ng pormasayon, ang tunog ng mga kampanilya ay nagsimulang magring sa paligid nila. Naramdaman nila ang kanilang kaluluwa na nanginginig agad sa tunog. Ang ilan na may hindi matatag na mga base ng paglilinang ay nahulog sa isang tulad ng panaginip na halos kaagad. Di nagtagal, nahulog ang kidlat ng quasar sa loob ng pormasayon. Pagkatapos, ang maraming mga apoy ay tumaas mula sa lupa papunta sa kalangitan. Marami sa mga powerhouse ng grupo ay malubhang nasugatan sa isang mata lamang. Ang natitirang mga powerhouse ay nais na counterattack, ngunit isang flash ng pulang ilaw ang biglang lumitaw. Pagkatapos, lumitaw ang isang sanggol at nagbago sa isang ilaw ng tebak. Mabilis siyang lumibot sa kanila, at ang kanilang banal na ilaw ng Genesis ay nabasag ng paisa-isa. Biglang lumitaw ang colossal evil spirit at sinaksak ang kamay nito. Ang isang malakas na puwersa na naglalaman ng mabangis na pulang sumpa na inskripsyon ay mabilis na kumalat sa pagbuo. Sa ilalim ng malakas na kombinasyon, 3 sa mga powerhouse ay malubhang nasugatan. Nagspot sila ng dugo at nahulog sa lupa. Ang mga puwersa ng palad ay sumisid sa kalangitan, at ang maraming mga inskripsyon ng sumpa ay kinain ang natitirang mga powerhouse. Nagpupumigla silang malaya ngunit hindi ito mapakinabangan. Bagaman ang kanilang grupo ay binubuo ng mga powerhouse sa rurok ng Eurus Wandale rango ng ika-9 na pagdurusa, mayroon silang hindi matatag na mga pundasyon dahil sa kanilang labis na pagsalig sa mga elixir. Mas mahina ang mga ito kumpara sa Rebella, Zitlali at Layla. Kahit na si Yonliv ay marahil ay mas malakas. Ang iba't ibang mga kasanayan ni James ay napuno ang pagbuo at sinalakay ang mga nakulong na powerhouse. Ang masamang espiritu ay nagpatuloy sa isang pag-aalsa, na tinatamaan ang lahat. Agad na natalo ang grupo at malubhang nasugatan. Habang nakapaloob sa mga inscription ng sumpa, tinawag nila ng desperado ang kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang sandali, ikinakalat ni James ang pagbuo. Ang 12 ng mga powerhouse ay nahulog sa lupa ng sabay-sabay. Lahat sila ay nakabalot sa kanilang mga ulo, sumisigaw sa sakit. Bulalas ng aspeto, iyon ang sumpa ng magic. Siya ay isang demonyo. Inihayag niya ang sumpa magic ngayon. O Diyos ko! Pinili nila ang maling tao na magulo at lumakad papunta sa kanilang mga libingan, sabi ng isa pa. Pinatay niya ang 12 ng mga magsasaka sa rurok ng Eurus Wandale rango ng ika-9 na kapigatian sa isang pagbaril lamang. Anong uri ng kakilakilabot na lakas iyon? Hindi niya nakita siyang kumilos. Gumamit lamang siya ng isang pormasayon, ngunit ang 12 ng mga ito ay madaling natalo. Sa gitna ng bulalas, 2 figure na may makapangyarihang auras ay lumipad mula sa punong himpilan ng Skynet. Di nagtagal, dumating ang isang lalaki at babae. Agad silang sumimangot nang makita ang 12 ng mga natalo na mga magsasaka na humahagulgol sa lupa. Si James ay nagmula sa kalangitan at matatag na lumapag. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran at sinabing, maswerte ka ngayon ay ang engranding kaganapan ni Skynet. Ito ay ang kasal ng isang mabuting kaibigan ko. Kung hindi, masisira ang iyong mga kaluluwa. Ang babaeng dumating ay sumigaw, mapangahas. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa labas ng aming mga pintuan? Tumingin si James sa kanya at sinabi na nakangiting, kami ay lumalaya lamang ng kaunti. Ang babae ay sumigaw,
Naglagay ka ng isang sumpa sa isang tao sa panahon ng isang sparring match. Hindi ka ba masyadong walang awa? Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6242. Tumingin si James sa babae at mahinahon na nagtanong, sino ka maaaring maging? Inilagay ng babae ang kanyang mga kamay sa likuran niya ng isang mapagmataas na ekspresyon at sumagot, wala ka lamang at hindi karapat dapat na malaman ang aking pangalan. Fifth, hindi makapaniwala na si Yegor ay may isang mapagmataas na tao sa ilalim niya. Sa paghusga sa pamamagitan ng kanyang aura, dapat na siya ay hindi bababa sa ranggo ng Iris-Wandale. Tiyak na mas malakas siya kaysa sa pangkat na lumiligid sa lupa. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging ina ni Truett. Si Hero Diaz ay anak na babae ni Turta at nasa ilalim din ng parehong sekta tulad ni Yegor. Sa makatuwid, dapat siya ay nasa ranggo ng Quasi-Delcon. Dahil hindi siya ina ni Truett, ito ay isang hindi gaanong mahalaga na sumusubok na kumilos ng matigas. Bumalik sa katotohanan si James at nagtanong ng may kumpiyansa, Mayo, tanungin kung ano ang kahulugan ng hindi pagiging walang awa. Nag-squint ang babae at sinabing, oh, sinusubukan mo akong hamanin. Paano ka maglakas loob na lumaban sa labas ng aming teritoryo at abalahin ang aming kaganapan? Malinaw na hindi mo kami iginagalang. Saan nagmula ang iyong mga bayag? Nanatili siyang kalmado, ngunit ang kanyang kakilakilabot na aura ay nagdulot ng pagbabago sa paligid. Tiningnan ni James ang babae at sinabing may malabong ngiti, hindi ko tinatanggap ang mga maling akusasyon, ma. Si Yegor ay napakalapit at lubos na iginagalang ang bawat isa. Si Truett, sa kabilang banda, ay isang mabuting kaibigan na, ay dadaan sa impyerno para sa magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay kay Skynet. Labis akong nalilito sa iyong saloobin at paraan ng pagharap sa bagay na ito. Bigla, itinaas ni James ang kanyang tinig at sumigaw, ngayon lang, sinubukan ng mga nilalang na ito na mapang-api sa amin dahil mas mahina tayo. Nagbanded sila laban sa amin, at walang dumating upang mapanatili ang kaayusan. Pagkatapos ng gumawa ng aksyon upang maprotektahan ang aking pangkat, karamihan sa kanila ay na-back off. Gayunpaman, ang mga taong ito sa lupa ay tumanggi na iwanan tayo ng mag-isa at iginiit ang pag-agaw ng aming mga paanyaya. Sinubukan ang pagiging sibil sa kanila, umaasa na ang isang tao mula sa Skynet ay darating upang malutas ang bagay na ito. Gayunpaman, walang nagpakita. Tinalo sila ng na may sumpa ng magic, ngunit hindi nito mapanganib ang kanilang buhay. Ayaw ng dugo sa kasal ng aking kaibigan. Ngunit sa sandaling dumating ka, paninirang puri mo ako at inakusahan ako ng hindi paggalang sa Skynet. Malakas at malinaw na nagsalita si James, tinitiyak na maririnig siya ng lahat. Si Maxine at ang kanyang mga anak ay nanunood ng may pagmamalaki at kumpiyansa. Sa sandaling iyon, nasaksihan nila ang pag-uugali ni James sa buhay. Hindi niya sinasadyang pumili ng mga fights ngunit hindi natatakot na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kahit na sa harap ng isang tao na mas matindi, itataas pa rin niya ang kanyang tibak at ipaglaban ang tagumpay. Sa kanyang kumpiyansa, siya ay magiging isang nagniningning na bituin saan man siya magpunta. Ang lalaki na kasama ng babae ay hindi nagsalita ng isang salita. Napansin lamang niya si James na may malaking interes. Bigla, tumawa at umungol ang babae, napaka-bold mo. Gaano kakatapang na nag-aalsa ka ng walang kaparirikan. Ikaw lamang sa ikawalong pagdurusa ng Iris-Wandale rango. Para sa iyo upang maangkin na magkaroon ng isang relasyon sa aming pinuno at ang batang master ay hindi ka pani-pani walang nakakasakit sa amin. Dapat magbayad ka ngayon. Matapos niyang magsalita, isang malaking phoenix ang lumitaw sa likuran niya at tumaas sa kalangitan. Ang mas mahina na mga magsasaka, gayunpaman, singaw mula sa scorching heat. Nakakakita na ang mga bagay ay umuunlad sa isang masamang direksyon, itinaas ni James ang kanyang kamay at isinalin ang kanyang pangkat sa kanyang kaluluwa. Habang siya ay ginulo, inutusan ng babae ang kanyang phoenix na atake. Ang phoenix ay sumaksak sa mga higanteng pakpak nito, mabilis na lumapit kay James at nilamon siya. Siya ay isang magsasaka lamang sa rurok ng ika-8 pagdurusa ng Iris-Wandale rango. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanyang supernatural na kapangyarihan, ang kanyang pangkalahatang lakas ay pangkaraniwan. Ang babae ay ngumiti ng walang kabuluhan. Gayunpaman,
ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki sa loob lamang ng ilang segundo. Napagtanto niya na ang isang malakas na puwersa ay umaatake sa Phoenix, at ang mga panloob na organo ay nasugatan. Bago nilamon ng Phoenix si James, binago niya ang Eurus 1 Genesis Bell sa armor upang maprotektahan ang kanyang katawan. Itinapon niya ang mga suntok at inikat ang kanyang mga paa sa apoy na papalapit sa kanya. Sa tuwing pinapatay niya ang isa sa mga apoy, ang Phoenix ay mag-screech sa sakit. Ang katawan ng babae ay nanginginig, at agad siyang nakaranas ng pinsala. Sa sandaling iyon, ang taong lumabas na magkasama sa wakas ay gumawa ng isang paglipat. Dali-dali siyang lumakad sa babae, suportado siya, at sinabing, "Hayaan mo siya, Frances. Dapat siya ay isang nakatagong powerhouse. Ang iyong Phoenix ay hindi isang tugma para sa kanya." Ang malakas na pangalan ng babaeng magsasaka ay si Frances Simmons. Umiling-iling siya sa kamay ng lalaki at naghimerap sa kalangitan upang sumali sa Phoenix. Umupo siya sa hangin at nagsumite ng isang supernatural na kapangyarihan upang maipasok ang kanyang lakas sa Phoenix. Sa pamamagitan ng labanan ay unti-unting tumindi, ang mga manonood ay nagdusa. Habang ang mainit na apoy ay sumisid sa hangin, ang mas mahina na mga magsasaka ay namatay ng tragically. Marami sa kanila ang nasusunog bago nila mapagtanto ang nangyari. Samantala, ang mas malakas na mga magsasaka ay mabilis na lumikas mula sa lugar. Samantala, si James, na nasa loob ng Phoenix, ay dahan-daang nakakuha ng momentum. Inilabas niya ang Lysia, Hemore at Fennec upang makatulong na labanan ang nagniningas na apoy. Ito ang mga Zuzan Flames. Ito ay napakakapaki-pakinabang kina Hemore at Fennec. Mabilis, ubusin ang mga ito. Ipinahayag ni na Hemore at Fennec ang kanilang pasasalamat, pagkatapos ay agad na nagbago sa dalawang sinag ng ilaw at nagsimulang ubusin ang nakapalibot na apoy. Pinakawalan din ni James ang Lila Gold Evil Spirit, na nagsimulang kumonsumo ng apoy. Pagkaraan nito, tinanong ni James, "Lysia, ang tunay na porma ng babae na iyon ay isang Phoenix?" Umupo si Lysia sa balikat ni James, pinalitan ang kanyang maliit na paa, at nag-snack sa isang elixir. Sumagot siya, "Ang Phoenix na ito ay medyo pambihirang. Ito ang kauna-unahan na ipinanganak. Nagtataglay ito ng mga apoy ng Zuzan, mas malakas kaysa sa isang ordinaryong suntok ng Sungenfre ng Phoenix." Bulalas ni James, kaya, pindutin ang jackpot. Tulad ng pagtatapos niya sa pagsasalita, narinig niya ang mga galit na reklamo ni Fennec. "Fennec, masamang espiritu. Maaari ba kayong dalawa na huwag iwanan ang mga apoy na ito? Ako ay isang espiritu ng apoy, pagkatapos ng lahat. Lahat ito ay akin." Sabi ng boses. Sina James at Lysia ay tumingin sa pagkabigla. Si Hemore, na ang apoy ay 5 kulay lamang, ay nagbago sa isang 6 na kulay na apoy. Kasabay nito, ang kanyang apoy ay lumago ng malaki. Nang makita ang kanyang paglaki, naalala ni James si Fennec at ang masamang espiritu, na nagsasabing, "Hayaan mo na itong magkaroon nito." Ang apoy ay mas kapaki-pakinabang sa kanya. Ibinaba ni Fennec at ang masamang espiritu ang kanilang mga ulo sa pagkabigo. Bumagsak si Hemore sa Zuzan Flames. Di nagtagal, nalinis niya ang lahat. Sa pagtatapos, ang kanyang apoy ay may 7 tono. Mas mahalaga, ang kanyang kamangha-manghang figure ay nabuo sa isang pisikal na katawan ng tao. Lumitaw siya tulad ng isang masungit na batang babae mga 16 hanggang 17 taong gulang. Ang kanyang mukha ay walang kamali-mali at ethereal. Ang mga nagliliyab na apoy ay nakapaligid sa kanyang katawan, at naglabas siya ng isang makapangyarihang aura habang papalapit siya kay James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6244. Nanlaki ang mga mata ni Lysia, at pinuri niya si Hemore. "Wow! Naging magandang binibini ka, Hemore." Maliwanag na ngumiti si Hemore, pagkatapos ay hinunat ang kanyang mga kamay. Bigla, libo-libong mga nagninangas na kamay ang lumitaw sa likuran niya at kumalat sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang hindi mabilang na mga ilaw ng taybak, na natunaw agad sa kanyang pagpindot. Bumagsak si James, mukhang mas malakas kaysa kay Lysia. Kinalat ni Hemore ang kanyang supernatural na kapangyarihan, umiling-iling, at sinabi, "Hindi ko maihahambing sa kanya."
Siya ay isang pangalawang katawan na may lakas ng rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandeong rango. Nasa itaas na ba ako ng ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandeong rango? Pinuri ni Fennec, gayunpaman, kahanga-hanga iyon. Ang aking lakas ay nasa itaas na baitang ng ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandeong rango. Si James ay medyo hindi nagsalita. Samantala, nasa ikawalong pagdurusa ng Uris-Wandeong rango. Alam niya na ang kanilang potensyal ay pinigilan dahil sa kanyang mahina na rango ng paglilinang. Kung hindi man, maabot na nila ang mas mataas na mga nakamit na nakaraan. Pinaalalahanan ni Lizzie si James, ngayon na ba tayo upang maglunsad ng counterattack? Hindi natin mapapanatili ang pananatili dito magpakailanman naghihintay ng kamatayan, di ba? Si James ay nakangiting, turuan mo lang siya ng isang aralin, ngunit huwag ipagsapalaran ang kanyang buhay. Kung hindi man, nahihirapan akong ipaliwanag ito kina Yegor at Truett. Galing pa rin siya sa Skynet, pagkatapos ng lahat. Ang tatlong espiritu ay tumingin sa isa't isa, pagkatapos ay nakateleport pabalik sa gintong katawan ni James. Sa susunod na sandali, ang Phoenix ay humungol sa sakit at sumabog. Nilamon ng apoy ang karamihan ng tao na umatras sa malayo. Maliban sa iilan na nasa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandeong rango, ang lahat ay napatay o nasugatan. Samantala, si Frances ay naglabas ng isang malaking bibig ng dugo at nahulog mula sa walang bisa. Ang taong sumama sa kanya ay sumugod at nahuli siya. Pagkatapos, tinawag niya ang isang gintong hadlang sa paligid nila. Muling lumitaw si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Nag-hover siya sa hangin, at ang kanyang mahabang buhok ay sumabog sa hangin. Naging mapatla ang mukha ni Frances, at ang dugo ay tumulo mula sa mga sulok ng kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kanyang dibdib sa kawalan ng paniniwala at sinabi, "Imposible. Paano ako maaaring saktan ng isang tao sa kanyang rango?" Bulong ng lalaki. May isang posibilidad lamang. Sinadya niyang itago ang kanyang rango ng paglilinang. Siya ay hindi bababa sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Uris-Wandeong rango. Panipi. Itinaas ni Frances ang kanyang ulo, tiningnan ang lalaki, at sinabi, "Imposible iyon. Mayroon kaming isang kompletong listahan ng nangungunang 100 powerhouse sa Uris-Wandeong rango ng 9th Tribulation Peak. Mayroon kaming mga talaan ng kanilang hitsura at detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang mga background. Hindi ko pa siya nakita dati. Ikaw ay parehong nirerango sa tuktok 50. Kailan natin nakita ang gayong mahiwagang kalaban tulad niya dati?" Sumimangot ang powerhouse at tinanong, maaari ba siyang maging isang peerless powerhouse sa rango ng Quasi-Dailcon? Umiling-iling si Frances at sinabing, mas malamang na iyon. Mayroong mas mababa sa 100 mga powerhouse sa rango ng Quasi-Dailcon. Alam natin silang lahat. Bumantong hininga ang lalaki, malawak ang mga mundo ng Genesis. Maraming iba pang mga powerhouse doon. Kahit na ang aming puwersa ay walang 10,000 ng kanilang mga pangalan. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6245. Tiningnan ni Frances ang lalaki at tinanong, "Maaari ba itong mali? Nagpahinga ka muna." "Aalagaan ko ito." Ang lalaki ay pinangangalagaan siya sa likuran niya, itinaas ang kanyang ulo, at tiningnan si James. "Mayo, hilingin sa iyong pangalan at aling puwersa na nagmula ka." Sumagot si James, "Ako ay mula sa Jade Mora Empire. Ang pangalan ko ay James Caden." Nalilito, nagbulong si Frances, ang Jade Mora Empire ay hindi naririnig. Pamilyar si James Caden, ang lalaki ay nagbulong, pagkatapos ay itinaas muli ang kanyang ulo at sumigaw, "Ako ay makinis na si Faulkner, ang pangatlong alagad sa ilalim ng Lady Herodias ni Skynet. Nice to meet you." Tumango si James. Makinis na tumugon, "Dahil nakilala mo ang aming pinuno at batang master, bakit hindi ka nakatanggap ng isang paanyaya?" Si James ay kumalas sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang paanyaya sa VIP. Bago makapagsalita si Finley, sumigaw si Frances, "Pinag-uusapan natin ang tungkol sa transcendent o kataas-taasang mga paanyaya. Magagawa mong direktang ipasok ang aming punong tanggapan. Dahil malapit ka sa kanila, dapat ay nagkaroon ka ng paanyaya sa priority." "Oh," nagkibit balikat si James at sinabi, "Ang Celestial Sage ay naghatid ng isang paanyaya sa akin, ngunit, nawala ito.
ay walang pagpipilian kundi upang makakuha ng ilang mga kapalit. Ang lahat ng nanonood ay nababagabag sa kanyang mga salita. Ang kanyang pag-aangkin na nakilala sa Lord at Young Master ng Skynet, pati na rin ang pagkakaroon ng Celestial Sage na personal na naghahatid ng isang paanyaya sa kanya, na parang maliwanag na kasinungalingan. Para sa Celestial na sambong na personal na magpadala ng mga paanyaya, ang isa ay dapat maging Panginoon ng isang pangunahing puwersa sa sinaunang mundo ng Genesis. Ang hindi kilalang tao sa harap nila ay walang iba kundi isang bahagyang mas malakas na magsasaka ng rogue. Sa sorpresa ng lahat, naabot ni Finley ng magalang at tinanong, maaari bang makita ang iyong paanyaya? Naglakad si James at ibinigay ang paanyaya sa VIP. Sinuri ni Finley ang paanyaya at nakasimangot. Malapit na si Frances at mayroon ding pagpapahayag ng hindi paniniwala. Si James ay mayroon lamang isang paanyaya sa VIP, na kung saan ay isang grade na mas mataas kaysa sa ordinaryong mga paanyaya. Si Frances at Finley ay bahagyang nalilito, hindi sigurado kung nagsasabi ba si James. Tinanong ni James, may problema ba? Ngumiti si Finley at ibinalik ang paanyaya. Walang problema, ngunit, bumantong hininga si Finley at sinabi, malakas ka at may kahanga-hangang lakas. Bagaman malapit ka sa aming pinuno at batang master, ang aming panuntunan para sa kaganapan ay sundin ang mga paanyaya na ipinakita sa pagpapatunay. Anuman ang iyong ranggo ng paglilinang at mga relasyon dito, maaari lamang tayong gumawa ng mga pag-aayos ayon sa paanyaya na iyong dinadala. Huminga ng malalim si Finley at tinitigan si James na kinakabahan, na tila natatakot na makaligtaan ang anumang bakas ng damdamin. Ang mga mata ni Frances ay naayos din kay James at matiyag ang naghintay, ganap na naiiba sa kanyang dating mapanirang saloobin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6246. Nakakakita ng kanilang mga ekspresyon ng nerbiyos, itinaas ni James ang kanyang kilay at tinanong, kung gayon anong uri ng paggamot ang gawin, kumuha para sa imbitasyon ng VIP na ito. Nag-atubiling sandali si Finley. Pagkatapos, sinabi niya na nakangiting, well, hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Ang mga panauhin na may mga paanyaya sa VIP ay maaari lamang magdala ng dalawa sa gitnang seksyon at makakapasok sa holy site ng Telvervo. Nakagambala si James, nagtanong, sabihin mo lang sa akin kung makikita nito ang kasal ng aking kaibigan sa paanyaya na ito. Natigilan sina Finley at Frances. Nagmamadali silang tumango at sumagot, syempre. Kung gayon iyon ang lahat, kailangang malaman. Tumawa si James, pagkatapos ay pinakawalan si Maxine at ang kanyang mga anak mula sa kanyang kaluluwa. Ipakita sa kanila ang iyong mga paanyaya. Si Maxine, Jacopo at ang iba pa ay naglabas ng kanilang mga paanyaya, nalilito. Ibinigay ng pangkat ang 4 na ordinaryong paanyaya at isang paanyaya sa VIP. Ang mga tao sa paligid nila ay napanood na naiinggit. Tiningnan ni Finley at Frances ang paanyaya na ibinigay sa kanila sa pagtataka. Hindi nila inaasahan ang pangkat ng mga magsasaka na hindi pa nakarating sa ranggo ng Euriswandelm upang magkaroon ng mga paanyaya. Nakaramdam sila ng bahagyang napahiya sa sitwasyon. Nakangiting sabi ni James, susundan natin ang mga patakaran. Ang isang paanyaya sa VIP ay nagpapahintulot sa akin na magdala ng dalawa sa akin, di ba? Mayroon kaming 2 mga paanyaya sa VIP, upang magkaroon kami ng 4 na tagasunod. Ang aming mga numero ay nagdaragdag ng tama. Tulad ng para sa natitirang ordinaryong mga paanyaya, maaari mo silang ibalik. Tumingin sina Finley at Frances sa isa't isa sa isang kumpletong pagkawala. Tulad ng pag-uusap nila, sinimulan na ni James at ng kanyang grupo ang paglalakad patungo sa punong tanggapan ni Skynet. Anong uri siya? Si Frances ay nagkaroon ng pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala. Maingat na sinabi ni Finley, inaasahan niyang gumawa siya ng ilang mga hinihingi. Ito ay naiiba sa kung ano, naisip. Tila maaaring magkaroon tayo ng malaking problema. Pagkatapos magsalita, lumingon si Finley kay Frances. Pagkatapos, sinabi niya, mag-ulat agad ang sitwasyon sa aming pinuno. Huwag itago ang anumang bagay. Sasamahan ko sila at susubukan na gumawa ng aming pagkakamali. Mabilis na lumakad si Finley patungo sa pagpasok ng kanilang headquarter. Huminga ng malalim si Frances, at ang masamang premonition ay lumitaw sa kanyang puso.
Ang labas ng seksyon ng punong tanggapan ng Skynet ay napuno na ng mga panauhin. Marami sa kanila ang nakaupo ng magkasama at mapayapa ang nagchat. Gayunpaman, agad na ginambala ng grupo ni James ang masayang kapaligiran at mabilis na nakuha ang pansin ng lahat. Bakit ang isang tao sa rurok ng Eurus One rango ng 8 kapigatian dito? Kakaiba yan. Ang natitirang bahagi ng kanyang grupo ay nasa rango lamang ng Eurus One Zale. Paano sila nakapasok dito? Mukha. Kasama sila ni Finley. Kakaiba iyon. Wala bang mga kinakailangan sa mga paanyaya? Ang mga paanyaya sa VIP ay ibinibigay lamang sa mga Lords of Genesis mundo at pinuno ng mga pangunahing puwersa. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sino ang mga taong ito? Dapat mayroon silang pambihirang mga background. Sa palagay mo ba sila ay mga kinatawan ng ilang pangunahing puwersa? Tumigil ka sa kidang. Ang nangungunang 10 pangunahing pinuno ng puwersa mula sa sinaunang mundo ng Genesis ay narito na. Bukod dito, nakaupo sila sa Telvervo Hall. Ang mga powerhouse na nag-isip habang pinapanood nila ang grupo ni James na dinadala sa pinakamahusay na mga upuan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Mahinang sinabi ni Finley, ito ang pinakamahusay na upuan na magagamit sa seksyong ito. Mangyaring magkaroon ng iyong mga upuan. Sumimangot si James. Naskan niya ang lugar at wala siyang nakitang mesa na may mas mahusay na pagtingin. Tumanggo siya at sinabi na nakangiting, "Salamat." Ngumiti si Finley at nagbuntong hininga matapos na makita ang pag-upo ni James. Ang mga pinagmulan ni James ay hindi kapani-pani walang misteryoso, at hindi niya ito maisip. Gayunpaman, si Finley ay hindi naglakas loob na pabayaan ang mga ito at gumawa ng mga espesyal na pag-aayos. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay agad na nagdulot ng hindi kasiya siya ng iba pang mga powerhouse sa seksyon. Marami sa kanila ang sumulong at nagprotesta laban sa pag-aayos. Finley, paano mo hahayaan ang isang nilalang sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Eurus One rango at ilang iba pang mga mahina sa rango ng Eurus One Zale na mas mataas kaysa sa amin? Ang paraan ng pagiging mabuting pakikitungo ng Skynet na ito, sabi ng isa. Tama siya. Ano ang mga kaayusan sa upuan? Hinihiling mo ba sa amin, ang mga magsasaka, sa ika-9 na rango ng Eurus One rango ng rango upang may hatid ang mga maliit na mahina na ito? Sabi ng isa pa. Ito ay hindi makatuwiran. Pagkatapos ng lahat, tayo pa rin ang mga Panginoon ng mahusay na mga mundo ng Genesis at pinuno ng mga makapangyarihang sekta. Ano ang nagpapabuti sa amin ng mga mahina na ito? Dapat mayroong isang makatuwirang paliwanag para sa bagay na ito, di ba? Mas mahusay kang mag-scrum kung ikaw ay may katinoan. Huwag mo akong pilitin na kumilos. Nakakakita ng mga powerhouse sa paligid nila na nakatayo upang magprotesta, dumilim ang mukha ni Finley. Habang siya ay magsasalita, isang kaakit-akit na pagtawa ay nagmula sa kalangitan. Ano ang isang bungkos ng mga idiots, iniisip mong lahat ka? Hindi ako makapaniwala na kayo ay nakikipaglaban sa mga upuan. Ano ang isang eye-opener? Ang mga powerhouse na nagbickering ay agad na natakot ng mga ekspresyon matapos marinig ang tinig. Sa susunod na sandali, isang lilang pink figure ang bumaba at nakarating sa isang hindi kapanipaniwala na ulap. Pagkatapos, lumitaw ang isang kaakit-akit na babae sa isang pulang damit. Isang powerhouse sa karamihan ng tao ang nagsabi, ito ang madilim na langit na landas. Narito ang demonyo. Ang taong sumigaw ay agad na hinawakan matapos ang isang lila-pink na ilaw. Sa oras na gumanti ang lahat, nahuli na ni Lady Jacinth ang lalaki. Mapot ito kapag tinawag ako ng mga tao ng demonyo. Hinawakan ni Lady Jacinth ang ulo ng lalaki at sinipsip ang kanyang Genesis. Ang mga powerhouse ay humawak ng kanilang mga hininga habang nakikinig sila sa mga pag-iyak ng lalaki. Ang kanilang mga mukha ay naging mapatlas sa takot, at ang lugar ay tumahimik. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang powerhouse sa ika-9 na rango ng Eurus One rango ay nagbago sa isang carp, ang kanyang tunay na anyo. Itinapon ni Lady Jacinth ang carpet, na nagsasabing, kaya't siya ay isang isda. Marami siyang pinag-uusapan para sa isang isda lamang. Lahat ng nanonood ay nagulat sa paningin. Lahat ay iginuhit ang kanilang mga sandata, tinitigan si Lady Jacinth ng warong. Sa sandaling iyon, nagulat ang grupo ni James.
Tumayo sina Jacopo, Noel, Winnie at Zane, tinitingnan ang babaeng may labis na nasisiyahan na mga ekspresyon. Nanay. Ito ay nanay. Ito talaga siya. Iyon ay dapat na siya, di ba? Bakit siya naging ibang-iba? Napakalakas niya. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Hindi makapaniwala na hinihigop niya ang isang buhay na Genesis. Mahinang sinabi niya, lahat, umupo. Mapanganib talaga siya ngayon. Dagdag pa, hindi kanya makikilala dahil ang kanyang mga alaala ay hindi na ibalik. Ang grupo ay umupo ng walang pag-asa at hindi sinasadya. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sa kanilang sorpresa, umakyat si Lady Jacinthe sa hagdan at lumapit sa kanila sa ilalim ng natatakot na mga gazes ng iba pang mga powerhouse. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6248. Dumiretso si Finley at hinarap si Lady Jacinthe. Hindi siya naglakas loob na pabayaan ang kanyang bantay kahit na ilang sandali. Sa hindi inaasahan, si Lady Jacinthe ay lumakad sa kanya at itinapon siya ng isang mahusay na nakabalot na regalo. Ibigay mo iyon sa anak ni Yegor. Ito ay isang regalo upang batiin siya sa pag-aasawa. Hinawakan ni Finley ang kanyang mga kamay at sinabing, sa ngalan ng aming pinuno, ipapalawak ko ang kanyang pasasalamat sa iyo. Napangiti si Lady Jacinthe at sinabi, medyo magalang ka. Sa susunod na oras, bump sa iyo, aalisin ko ang iyong buhay. Hindi nagsalita si Finley. Pagkatapos, tiningnan ni Lady Jacinthe si James at ang iba pa ay nakaupo sa mesa. Tiningnan niya sila ng may libangan. Nakaharap sa kanyang makapangyarihang aura, sina Jacopo, Noel, Winnie at Zane ay hindi maiwasang tumayo. Kahit na si Maxine ay tumayo din sa kinakabahan. Nakangiting sabi ni Lady Jacinthe, maaari ba akong sumali sa inyo? Malinaw na tiningnan siya ni James at sumagot, syempre. Naturally, si James ay higit pa sa handang makasama siya at nais na sabihin na ito ay kung saan siya kabilang. Gayunpaman, nadama niya na hindi nararapat dahil hindi niya nakuha ang kanyang mga alaala. Kung nag-iwan siya ng isang mas masamang impresyon, baka masiraan niya siya. Sa sandaling iyon, tumayo sina Jacopo at Noel at hinayla ang dalawang upuan ng sabay-sabay. Natigilan si Lady Jacinthe sa kanilang mga aksyon. Tinapan niya ang kanyang bibig at tumawa, kayong dalawa ay matulungin. Na dapat tanggapin. Sina Jacopo at Noel ay nagkatinginan sa isa't isa sa pagkabigla. Gumagawa ako ng isang pagbubukod ngayon at tatanggapin ang iyong kabaitan. Itinaas ni Lady Jacinthe ang kanyang kamay, at isang lila rosas na ilaw ang nakapaloob sa talahanayan, na nagiging sanhi ng mabilis na pag-ikot. Sa susunod na sandali, hinawakan niya ang isa sa mga upuan at umupo sa tabi ni James. Walang sino mang nang-ahas na magsabi ng isang salita sa kakaibang paningin. Ang lahat ay natakot at hindi naglakas loob kahit na itaas ang kanilang mga ulo. Nasaksihan nila ang kanilang sariling mga mata kung paano ang malupit na ginang na si Jacinthe. Dinilaan niya ang mga powerhouse sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale Rango tulad ng mga ito ay mga elixir. Bukod dito, aalisin niya ang kanilang mga base sa paglilinang, na iniiwan ang mga ito sa mga nakalulungkot na estado. Ngayon na sila ay nasa kanyang harapan, hindi rin sila maglakas loob na tumingin sa kanya sa mga mata, natatakot na sila ang susunod na target. Kung maaari, nais pa nilang iwanan ang kaganapan. Gayunpaman, walang nang-ahas na lumipat. Bukod sa mga peerless powerhouse mula sa sinaunang mundo ng Fenneces, kakaunti ang maaaring sugpuin siya. Tumingin si James kay Lady Jacinthe, at ligaw ang kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon sa maraming taon na napakalapit sa kanyang asawa. Maamoy niya ang halimuyak ng kanyang katawan, at ang kanyang puso ay napuno. Nais niyang agad niyang ma-infuse ang kanyang inskripsyon sa memorya sa kanya. Gayunpaman, naalala niya kung ano ang sinabi sa kanya ng dalawang powerhouse sa lupain ng Forlat. Hindi pa pinagkadalubhasaan ni Lady Jacinthe ang madilim na langit na landas. Ang inscription ng memorya ay hindi epektibo sa kanya. Kung dadalhin niya ito ng walang ingat ngayon, baka sirain niya sila at hindi na niya mabawi ang kanyang mga alaala. Tumingin si James kay Lady Jacinthe na may paggalang, pananabik, at kaguluhan.
Sa loob ng maraming taon, pinangarap nilang muling pagsama-samahin ang kanyang pamilya at magkasama silang mainit na pagkain. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito ng bigla. Samantala, ang hindi mabilang na mga powerhouse ng luces ay nakasuot ng maligaya na kasuotan at gaganapin sa mga makukulay na watawat. Lahat ay tumayo ng maayos sa paligid ng isang sedan na kotse, na kung saan ay isang malaking paningin. Sa paligid nila ay isa pang daang mga nangungunang powerhouse ng Skynet sa Years One Dale Rango ng ika-9 na pagdurusa sa kanila. Katulad nito, nagdala rin sila ng mga makukulay na watawat. Biglang tumigil ang marcha ng marcha. Ang lahat ng mga kilalang panauhin ay natipon sa labas, nanunood ng pagdududa at pagbabahagi ng mga haka-haka. Nakarating na sila, kaya bakit hindi ang nobya na bumaba sa sedan? Dapat may problema. Marahil ang santo ng sekta ng luces ay nagpaplano ng isang bagay. Ano ang karapatan ng sekta ng luces na may mapagmataas kay Skynet? Mapalad sila kahit na magkaroon ng pagkakataon na pakasalan ang kanilang santo sa Skynet. Hindi ka dapat magkaroon ng kamalayan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ang sekta ng luces ay muling nakakuha ng kanilang bagyo. Nasa kanilang kalakasan sila ngayon. Well, narinig si Skynet na binigyan sila ng mga nawalang artifact ng luces sect bilang mga betrothal na regalo. Swerte sila sa oras na ito. Hindi. Ito ay kainahinala. Ang saintes ng Thelsusus sect ay walang dahilan upang maging walang respeto. Kabaligtaran sa chismis, si Egor ay nag-aalala na sabik sa pangunahing bulwagan. Tumayo si Truett sa tabi niya. Nakasuot siya ng suot at hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala. Gayunpaman, nagkaroon siya ng isang bigo na ekspresyon. Biglang tumalikod si Egor at umungol, hindi ko dapat hayaan siyang hawakan ang kasal. Bakit kailangan niyang gawin itong komplikado? Ito ay isang masamang hitsura at masisira ang aming reputasyon. Nahaharap sa fury ni Egor, ibinaba ng mga celestial. Bumantong hininga si Truett at sinabing, ang pinakamahalagang bagay ay upang hanapin si James ngayon. Kung wala siya rito, tumanggi si Zitlali na bumaba sa sedan. Tama iyon. Si Egor ay nakatutok sa Celestial Sages at sinabi, hiniling sa iyo na magpadala sa kanya ng isang paanyaya, di ba? Natanggap ba niya ito? Ang Celestial Sage ay nakataas ang kanyang ulo at sinabi ng mabilis, ipinadala ng personal, ngunit. Sigaw ni Egor, ngunit wala siya rito. Ang ikakasal ay hindi lalabas sa sedan kung hindi siya lumitaw. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Iyon ay isang malaking kahihiyan para sa amin. Panipi, tumingin si Truett kay Egor at sinabing, huwag sabihin iyon, tatay. Si James ang tagagawa para sa amin. Maraming beses din niya kaming naisave mula sa panganib. Kami ay mga kapatid na mamamatay para sa bawat isa. Kahit na hindi tumanggi si Zitlali na bumaba sa sedan. Yegor sneered, sa palagay mo ba sinisisi ko ang iyong asawa o si James? Nangyari ito dahil sa iyong ina. Gusto ko lang mag-imbita ng ilang mga dating kaibigan at ang iyong pangkat. Magkakaroon kami ng isang simpleng seremonya, at iyon na. Huwag kailanman inaasahan na siya ay lumabas mula sa pag-iisa upang makialam at komplikado ang kasal. Ang mga mundo ng Genesis ay gulo na. Naiintindihan na kung nais niya itong maging mas buhay na buhay. Maaari niyang buksan din ang banal na site ng Telvervo sa iba. Hindi ako masyadong kuripot. Si Egor ay sumulpat sa paligid, nagkibit balikat, at umungol, ngunit bakit kailangan niyang buhayin ang 30 Grand Formation? Pinipigilan nito ang pagpasok, ang aming Zen, telepathic na komunikasyon, at hindi namin maaaring mag-teleport. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pumayag na hayaan siyang ayusin ang kasal. Hindi mo ba alam ang kanyang pagkatao? Si Truett ay nagbuntong hininga ng walang magawa. Alam niyang tama ang kanyang ama. Hindi niya nais na iwanan ang kasal sa kanyang ina. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Ang pag-aasawa ay isang pangunahing kaganapan, at kailangan niyang ipaalam sa kanya. Kung hindi man, magiging sanhi siya ng isang malaking eksena pagkatapos malaman sa ibang pagkakataon. Mas mahalaga, ang kanyang ina ay una laban sa kasal. Naramdaman niya na ang santo ng sekta ng luces ay hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Matapos time na hinikayat siya ni Truett, hiniling niya na mga siwa sa kasal, o siya ay laban pa rin.
Bilang ason, wala siyang pagpipilian kundi upang makompromiso. Kung wala ang pagpapala ng kanyang ina, mahirap para sa kanya na magpakasal kay Zitlali. Kahit na magpakita si James, hindi ito gaanong tulong. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang ina ay gumawa ng kasal tulad ng isang mahusay na kaganapan at inanyayahan ang mga powerhouse sa buong lahat ng mga mundo ng Genesis. Biglang humakbang ang mundo ng sambong at sinabing, walang saysay na patuloy na magtalo ng ganito. Dapat nating itoon ang paghahanap kay James at magpatuloy sa kasal. Tumingin si Yegor kay Truett at sinabi, kung maaaring mahanap siya, ay. Ngunit nasa 30 grand formation kami. Ang mga subordinate ng aking asawa ay nasa kontrol ng mga gate ng pagbuo. Hindi ko mailabas ang aking zen o magpadala ng mensahe. Paano, hanapin siya? Tumayo si Truett at may kumpiyansa na sinabi, hindi na kailangang maghanap sa labas ng aming mga tirahan. Kung ang paanyaya ay nakarating sa kanya, darating siya. Hindi mahalaga kung ano ang mga hadlang na dapat niyang dumaan, darating siya. Sigurado ako dito. Bukod dito, natanggap ni James ang pinakamataas na grado ng paanyaya. Kailangan niyang gamitin ang kanyang zen at maaaring dumaan sa Porma Sion upang makarating sa Telvervo Hall. Ang Earthly Sage ay tumingin kay Truett at sinabi, ngunit wala pa siya rito. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Maaari ba siyang nasa panganib, o ang kanyang paanyaya ay ninakaw ng anumang pagkakataon? Itinaas ng Celestial Sage ang kanyang ulo at sinabing, posible iyon. Ang mga patakaran ni Lady Herodias ay dapat nating i-verify ang mga paanyaya, at walang pinapayagan sa pamamagitan ng mga koneksyon. Bilang isang resulta, ang labas ng mundo ay lumaban ng matindi upang magnakaw ng paanyaya ng bawat isa upang maaari silang dumalo sa kaganapan. Matapos makinig sa kanilang mga mundo, nadama ni Truett na bahagyang nag-aalala. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Hindi, imposible iyon. Bagaman si James ay nasa Euryswandale rango lamang ng 8 kapigatian ng Euryswandale, wala siyang anumang mga kalaban sa Genesis Worlds. Dapat ay maayos siya kung hindi siya nakatagpo ng isang kalaban sa rango ng Quasi-Declan. Maaari niya itong hawakan kahit na ito ay isang powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Euryswandale rango. Ano pa? Inaayos ng aking ina ang kasal. Halos lahat ng mga powerhouse sa Quasi-Declan ay narito. Sino pa ang maaaring magbanta sa kanya? Bigla, ang isang puting buhok na lalaki ay lumakad papunta sa bulwagan at tinanong, nagpadala ka ba ng isang transcendent na paanyaya kay Zachary? Nagulat si Yegor sa tanong. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sumagot siya, hindi. Nagpadala lamang ng 2 para sa mga ninuno ng sekta ng Timaeus. Sumimangot ang puting buhok na lalaki at sinabing, kakaiba iyon. Suriin lamang, at si Zachary ay nakikipag-chat sa iba pang mga powerhouse sa Grand Patriarch Pavilion. Panipi. Itinaas ng Celestial Sage ang kanyang ulo at sinabing, walang paraan. Ang Grand Patriarch Pavilion ay isang espesyal na lugar kung saan nag-host kami ng mga ninuno ng iba't ibang puwersa. Maaari lamang nilang maabot ang lugar na iyon kung mayroon silang mga paanyaya. Ano ang ginagawa ni Zachary doon? Malamig na sinabi ng Earthly Sage, mayroon ding isang bagay na kakaiba. Ngayon lang, nakita si Gladwon sa labas ng pangunahing bulwagan. Nagpadala lamang kami ng isang kataas-taasang paanyaya sa sekta ng Timaeus. Si Zachary ay hindi dapat narito kung dumating si Gladwon na may paanyaya na iyon. Nagdilim ang mukha ni Yegor, at sinabi niya, masama ito. Si Zachary ay dapat na nagnanakaw ng paanyaya ni James. Lahat ng tao sa bulwagan ay agad na nagulat. Nagmadali si Truett kay Yegor at sinabing, Tatay, nangangahulugan ba ito na si James, siya? Hindi na kailangang mag-alala pa. Si Yegor ay kumalas sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang bola ng enerhiya, unti-unting lumalaki. Hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon ay makapal na nakaimpake sa loob ng bola ng enerhiya. Sumimangot si Yegor, pagkatapos ay pinakawalan ang kanyang matuwid na aura. Ang bola ng enerhiya ay agad na naghiwalay sa ilang dosenang mas maliit na mga bola ng enerhiya. Mabilis siyang dumaan sa kanila at may malinaw na larawan ng sitwasyon. Agad siyang lumingon sa mga celestial na saging at sinabing, kailangan nating suriin sa labas ng aming mga pintuan.
Nagulat ang mga celestial na saging ngunit agad na sumunod sa kanya. Madaling hinawakan ni Truett si Yegor at sinabing, kung hindi pa malinaw si James at kaligtasan, hindi ba tayo pupunta sa Grand Patriarch Pavilion upang tanungin si Zachary? Bakit ka papunta sa labas? Mahinahon na ngumiti si Yegor at sinabi, pinahahalagahan mo ang kanyang buhay kaysa sa iba. Ngunit dapat mo ring malaman na siya ay walang kamatayan at pinili ng kataas-taasang landas. Maging si Tai Chi ay hindi siya maaaring pumatay sa kanya. Naguguluhan si Truett matapos na makita si Yegor na biglang nasa mabuting kalagayan. Tulad ng pag-alis ni Yegor at ang Celestial Sages, naharang sila ng isang pangkat ng mga tao. Tumigil si Yegor at ang mga Celestial na saging at sinulyapan sila. Ang Celestial Sage ay sumigaw, mapangahas. Umalis ka sa paraan. Ang Earthly Sage ay umungol din, paano mo hadlangan ang aming paraan? Sa palagay mo ba ito ang sekta ng Zentorpie? Tulad ng pagtatapos nila ng pagsasalita, isang malamig na tinig ang dumating sa likuran ng pangkat na humaharang sa kanilang paraan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito na, Kailan ang aming sekta na nakakasakit sa inyong dalawa? Ang Celestial Sage at Earthly Sage ay nabigla ng tinig. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito sa susunod na sandali. Ang grupo ay naghiwalay, at isang magandang babae na nasa gitnang may edad na sa isang itim na balabal ay lumakad sa kanila. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito na siya ay radiated sa isang multicolored light habang papalapit siya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Truett. Naging seryoso din si Yegor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6251. Napakalakas ng aura ng babae. Matapos siyang lumitaw, ang buong eksena ay napuspos ng isang hindi nakikita na presyon, na ginagawang takot ang lahat. Siya ay Lady Herodias. Hindi pinansin ni Lady Herodias ang iba at tumingin kay Truett. Truett, ang iyong asawa ay may pagkagalit. Hindi ba maganda ang aming mabuting pakikitungo o hindi sapat ang kasal? Tumugon si Truett, Nanay, sumingit si Yegor. Hindi niya maiwasang sumigaw, gaano ka manggahas na sabihin na mayroon siyang pagkagalit. Kung hindi ka namamagitan, ang gayong bagay ay hindi nangyari. Nang marinig iyon, sinulyapan ni Lady Herodias si Yegor. Sa isang sulyap lamang, inilipat ni Yegor ang kanyang gaze na may kasalanan at tumigil sa pagsasalita. Ngayon ang kasal ng aking anak. Huwag kang makipagtalo sa iyo. Malamig, sinabi ni Lady Herodias. Truett, tanungin ang Saintess ng Lostas Sect kung ano ang nais niyang gawin upang mabagsak ang sedan. Maaari naming bigyan siya ng anumang nais niya. Hindi mahalaga kung nasa kalangitan o sa lupa, kung ito ay isang kayamanan na malalim sa dagat. Hindi niya kailangang sumalungat sa amin sa ganitong paraan. Nang marinig iyon, sumando si Truett kay Lady Herodias. Nanay, hindi ito ang iniisip mo. Hindi pa dumating si James. Hindi rin magpapatuloy sa kasal, hayaan siyang mag-isa. James, Lady Herodias ay sumimangot. Siya ba ang taong lagi mong nabanggit? Siya ba ang nag-save ng iyong buhay ng maraming beses at dinala ka sa lupain ng Forlat? Nakaramdam ng mapait si Truett. Gaano ka bastos? Lahat ng isang biglaang, si Lady Herodias ay naging galit na galit. Hindi ba kayo binigyan ng isang paanyaya? Sa kanyang dagandong, ang lahat ng mga powerhouse sa loob at labas ng bulwagan ay lumuhad sa lupa dahil sa takot, kasama na ang mga celestial na saging. Pagkatapos, tumakbo si Frances sa bulwagan. Nakakaramdam ng panahunan na kapaligiran, lumuhad siya sa lupa kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Frances, tinanong ni Lady Herodias, bakit hindi mo tinatanggap ang mga panauhin sa pasukan? Bakit ka narito? Nag-atubiling sumagot si Frances. Awkwardly, tiningnan niya ang mga buhay na nilalang sa paligid niya. Inutusan ni Lady Herodias, sagutin mo ako. Napahiya si Frances. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol kay James sa pasukan. Matapos marinig iyon, nadama ni Truett na hindi mapakali. Nasaan na si James ngayon? Nahuli si Frances, at lumaktaw ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay parang nahulog siya sa isang kailaliman. Hindi niya inaasahan na ang pamumuhay ay magiging James. Ibig sabihin ba nito ang lahat ng nabubuhay na sinabi ay totoo? Mahusay. Napakaganda mo.
Si Yegor ay nasa likuran ng kanyang likuran. Galit na galit siya kaya tumawa siya. Iniligtas ni James ang buhay ng aking anak na lalaki at tinulungan siya sa lupain ng Forlat. Ito ay dahil kay James na makamit ng aking anak na lalaki ang pang-siyam na grade na si Iris Wandale rank. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ang kasal na ito ay nangyari dahil naglaro si James ng Cupid. Tinulungan niya kami sa presyo ng ikakasal sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng hindi mabilang na mga kayamanan. Ginawa niya ang lahat para sa aking anak na lalaki at ang pagmamalaki ng Skynet. Dahil sa kanya, ang matuwid na alyansa at ang bagong alyansa ay nabigla. Iyon ay kung paano namin mayroon ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos, tinitigan ni Yegor si Frances na nakaluhod sa lupa. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ngunit ano ang ginawa mo? Naging isang bulag na mata ng pinaglaruan si James sa pasukan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Kapag sinubukan niyang sugpuin ang iba, ginamit mo ang iyong kapangyarihan upang pigilan siya. Panipi. Mahusay na trabaho. Napakakaleles mo kaya't binubuli mo ang matchmaker, benefactor, at sinumpa ang kaibigan ng aking anak na babae, at sinumpa ang kaibigan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6252. Hindi lamang ang Skynet ay magkakaroon ng isang reputasyon sa pagiging snobbish, ngunit maituturing din tayong walang utang na loob dahil sa iyo, sabi ni Yegor. Nang marinig iyon ni Frances, naging malabo ang kanyang mukha. Kaagad, yumuko siya sa takot. Sa oras na ito, hindi na mapigilan ni Lady Herodias ang kanyang galit. Lumingon siya kay Yegor at galit na sigaw, dahil alam mong nagawa niya kaming isang malaking pabor, bakit hindi mo siya pinadalhan ng isang paanyaya? Ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Paano mo malalaman, hindi ba siya nagpadala sa kanya ng isang paanyaya? Sigaw ni Yegor, dahil sinabi mo na kinikilala mo lamang ang mga paanyaya at hindi ang mga tao, ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo ay nahulog sa kaguluhan. Sila ay nag-agaw ng mga imbitasyon. Nang marinig iyon, sumimangot si Lady Herodias. Truett, hindi mo ba sinabi ni James na halos may mga kalaban sa rurok ng Iris Wandale rango ng ika-9 na pagdurusa? Sino ang maaaring makagambala sa kanyang paanyaya? The Cherry, sagot ni Truett. Kapag narinig ni Lady Herodias ang pangalang iyon, dumilim ang kanyang mukha. Paano there's a cherry attack ang aking panauhin? Dapat ay pagod na siya sa pamumuhay. Pagkatapos, inalog niya ang kanyang mga manggas at lumingon. Pumunta tayo sa Grand Patriarch Pavilion. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Yegor. Sumagot si Lady Herodias, hahanapin ko si Zachary. Nang makita na si Lady Herodias ay malapit ng maglakad palabas ng bulwagan, hinarang ni Yegor ang kanyang landas. Lumipat sa tabi. Galit na galit si Lady Herodias. Alam na malapit ka sa Zachary, ngunit hindi niya iginagalang ang aking sekta sa pamamagitan ng pagpinsala sa aking kilalang panauhin. Hindi rin siya igagalang ngayon. Maaari mo bang pakalmayin? Walang magawa, sinabi ni Yegor, hindi ba mas mahalaga si James ngayon? Hindi ba natin hayaang bumaba ang aming manugang na babae at hayaang magpatuloy ng maayos ang kasal? Nang marinig iyon, si Lady Herodias ay natanggap. Yegor, Lady Herodias, sa oras na ito, sinabi ng Celestial Sage, ayon kay Frances, si James ay dapat na nasa pasukan. Yamang kasalanan natin, malugod namin siyang tatanggapin ng personal. Tama iyon. Bumantong hininga si Earthly Sage at sinabing, kahit na ang paanyaya ni James ay na-snatch, dumating pa rin siya upang dumalo sa kasal. Bagaman nangyari ang napakalaking insidente sa pasukan, gusto pa rin niyang dumalo. Maaaring sabihin ng isa kung gaano kahalaga ang Truett, Skynet at ang kasal na ito sa kanya. Nakakatagpo siya ng mga pagkakaibigan na mahalaga at mapagbigay. Matapos marinig ang mga salita ng Celestial Sages, huminga ng malalim si Lady Herodias. Tama iyon. Dapat nating tanggapin si James ng personal. Tulad ng para kay Zachary, hindi siya makatakas sa 30 Grand Formation. Pagkatapos, sinampal niya ang braso ni Yegor at naglakad palabas ng bulwagan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Si Yegor,
Truett at ang Celestial Sages ay nagpalitan ng sulyap bago sumunod kay Lady Herodias. Sa sandaling ito, si Frances, na nasa lupa, ay tila nakakita ng isang sakuna na darating. Hindi rin niya aasahan ang sitwasyong ito sa kanyang panaginip. Dahil sa kanyang kawalang kilos, nagdulot siya ng malaking problema. Ngayon, ang Lady Herodias, Yegor, Celestial Sages at Truett ay tatanggapin si James. Ito ay isang pagdamot ang mga Grand Patriarch ng Genesis Worlds ay hindi masisiyahan. Kung hindi nila pinakawalan ang bagay na ito, magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon na mabuhay? Marahil ay mawawalan din siya ng kwalifikasyon upang mag-reincarnate. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Oh, tama, nagmamadali, tumangala si Frances. Kung maaaring panatilihin ang pagbabantay sa Zachary, maaaring magkaroon ng isang pagkakataon na mabuhay. Sa kaisipang iyon, nagmamadali siyang tumayo at naglakad palabas ng bulwagan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sa pasukan ng headquarter ng Skynet, ang paunang katahimikan ay pinalitan ng isang panahunan na kapaligiran at nakamamatay na enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6253. Inilagay ni James ang kanyang mga anak at si Maxine sa kaluluwa ng kaluluwa, na nakatayo sa gitna ng mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Iriswandale, maaari siyang atakehin sa anumang oras. Ang lahat ng ito ay dahil hindi nakita ni Dark Thea ang lugar na masaya. Kaya, tumungo siya sa susunod na langit. Hindi man lang siya nagbid ng paalam kay James at sa iba pa. Matapos siyang umalis, ang mga powerhouse na pinigilan ay nagising. Natatakot sila kay Dark Thea, ngunit ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na mabawi ang kanilang pagmamataas. Dahil sina Dark Thea at James ay nasa parehong mesa sandali na ang nakaraan at si James ay may magandang pag-uugali, siya ay sinirang puri bilang isang kaalyado ng madilim na Thea. Dapat siyang mapupuksa upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Sa sandaling ito, si James at ang iba pa ay tumulo sa tiyan ng mahinahon habang hinarang ni Finley ang mga powerhouse mula sa paglapit. Dapat kang bigyan kami ng paliwanag. Ano ang relasyon mo kay Dark Thea? Ang isang nakatatanda na may puting buhok ay sumigaw, kung hindi mo sinabi sa amin, paksain ka namin ngayon. Lahat ng mga ito ay nagsimulang itulig si James. Nakaharap sa napakaraming galit na mga powerhouse, nahihirapan si Finley na pigilan ang mga ito. Sa kabutihang palad, ang pangkat ng mga powerhouse ay sumalakay lamang sa pasalita. Kaya, ang sitwasyon ay hindi masyadong masama. Ibinagsak ni James ang kanyang teacup matapos tumahimik ang mga powerhouse. Tapos na ba kayong sumpa? Ang mga powerhouse sa paligid niya ay nakuha at natahimik. Ano ang problema? Sumingit si James at sinabing, hindi mo siya maaaring masaktan at sa gayon ay mawala ang iyong dignidad. Ngayon, binabaluktot mo ako dahil madali ako. Ang mga powerhouse ay nawawala para sa mga salita. Sinabi ni James, nagagalit ka ba dahil mababa ang aming mga ranggo ng paglilinang? Ngunit nakaupo kami sa pangunahing talahanayan. O dahil ba ay nakaupo siya sa parehong talahanayan tulad namin, na nagiging sanhi ng pagkawala ng iyong dignidad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo. Upang maging matapat, narito ako upang ipagdiwang ang kasal ng aking kaibigan at ibigay sa kanya ang aking pagpapala. Ipinangako sa aking kaibigan ito. Wala nang iba pa. Ayaw na sirain ang kasal ng aking kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit pinipigilan. Ngunit hindi ito nangangahulugang hahayaan ang sino mang mapang-api sa akin. Kung bakit maaaring umupo dito, dahil inayos ko si Finley na umupo ako rito. Hindi hiniling ito. Hindi ko inanyayahan si Dark Thea na umupo sa amin. Pinili niyang umupo sa amin. Kung galit ka sa amin dahil sa lahat, maaari kaming pumunta sa ibang mesa. At kung hindi ka pa nasiyahan, pagkatapos ng kasal, maaari kaming maghanap ng isang lugar upang may sigawa ang isang tunggalian. Hindi mahalaga kung ito ay isa sa isa o away ng grupo. Maaari kayong tumawag sa mga pag-shot. Kami, Jade Mora Empire, ay tatanggap ng hamon. Hindi namin ito tatanggihan. Naririnig ang kanyang mga salita, ang mga powerhouse ay sumimangot. Pagkatapos, isang magandang babaeng powerhouse ang sumingit. Gaano katindi ang isang powerhouse lamang sa rurok ng Iriswandale Rango ng 8 kapigatian na maging bold.
Tama na. Isang gitnang may edad na powerhouse na kinutya, hindi pa naririnig ang tungkol sa Jade Mora Empire. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ito ba ay isang ligaw na sekta? Sana, ang mga powerhouse na naroroon ay tumawa ng nakakatakot. Sa oras na ito, isang malakas na tinig ang tunog. Truett ay kumakatawan sa Jade Mora Empire upang labanan. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Nakita nila ang isang ilaw ng tibak na dumulas sa buong kalangitan. Agad na, ang kapangyarihan ng turtle na tinusok sa pisikal na katawan ng gitnang may edad na bago lumitaw bago si James. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Pagkatapos ay naging figure ni Truett. Ang pag-update araw-araw. Bumalik at magpatuloy sa pagbabasa bukas, lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6254. Pinalawak ng gitnang may edad na powerhouse ang kanyang mga mata sa hindi paniniwala. Agad na, naglabas siya ng dugo at nahulog sa lupa, malubhang nasugatan. Kaagad, ang mga powerhouse ay naging galit na galit. Kapag malapit na silang kumilos, nakita nila si Truett sa balabal ng isang kasintahang lalaki. May biglang pag-aalsa. Siya ang batang master ng Skynet. Ang batang master ng Skynet ay bahagi din ng Jade Mora Empire. Ano ang Jade Mora Empire? Hindi ko pa naririnig ito. Habang ang mga powerhouse ay nasa isang kaguluhan, lumuhad si Truett sa isang tuhod at sinabing, "James, nararapat akong mamatay. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari sa iyo." Ang eksenang ito ay nagdulot ng isa pang kaguluhan. Ang batang master ng Skynet ay lumuhad para sa isang buhay na nasa rurok ng Iriswandale Rango ng ikawalong pagdurusa sa kanyang turf. Ano ang nangyayari? Si James ay naabak sa mga aksyon ni Truett. Nagmamadali, tinulungan niya si Truett. Ano ang ginagawa mo? Ngayon ang iyong malaking araw. Naaawa ako sa iyo. Nahihiya, sinabi ni Truett, hindi ko ito pinlano ng maayos. Sige, sa isang ngiti, niyakap ni James si Truett. Kasalanan ko sa pagkawala ng iyong paanyaya. Sa una, nais lamang na dumalo sa iyong piging sa kasal. Hindi inaasahan na mangyari ang gayong kaguluhan. Ay nagdulot ng problema para sa iyo. James, sa pamamagitan ng isang nanginginig na tinig, sinabi ni Truett, hindi mahalaga ang kasal. Hindi makatayo at panoorin na gamutin mo ang ganitong paraan. Hindi nila ito mapapahiya ang Jade Mora Empire. Pagkatapos, pinakawalan niya si James at sinulyapan ang mga powerhouse sa paligid niya, lalaban sa ngalan ng Jade Mora Empire. Sino ang nang-ahas na labanan ako? Malakas ang kanyang tinig, na ginagawang nanginginig ang mga powerhouse. Ang mga nakakaintindi sa sitwasyon ay tumalikod din. Si Truett ay ang batang master ng Skynet. Sa kanyang turf, sino ang nang-ahas na lumaban sa kanya? Ang taong iyon ay naghahanap lamang ng kamatayan. Celestial Sage, tanggapin ang iyong hamon. Ako, Earthly Sage, tanggapin ang iyong hamon. Sa oras na ito, tunog ng malakas na tinig ng isang lalaki at isang babae. Pagkatapos, ang mga Celestial Sages ay naging dalawang sinag ng ilaw at lumitaw sa tabi ni Truett. Kasunod ng kanilang hitsura, ang kapaligiran ay naging panahunan. Naging mapatla ang mga mukha ng mga powerhouse. Hindi sila makahinga dahil sa makapangyarihang auras ng Celestial Sages. Ang mga powerhouse sa mas mababang ranggo ng paglilinang ay pinilit kahit na lumuhad sa lupa. Ang mga Celestial Sages ay nasa ranggo ng Quasi-Daelcon. Sila ay isang bahagi ng mga nangungunang powerhouse. Ang mga powerhouse sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Iriswandale ay hindi ang kanilang tugma. Gayunpaman, hindi natapos ang sitwasyon. Isang bola ng gintong matuwid na aura ang nagpakita. Ito ay naging Yegor. Ako, Yegor, tanggapin ang iyong hamon. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse ay tila nasaktan ng kidlat. Ang lahat ay lumuhad sa lupa at hindi rin may angat ang kanilang mga ulo. Ang mga powerhouse na nakarating lamang sa rurok ng Iriswandale Rango ng ikasyam na pagdurusa ay nadama ang kanilang mga katawan na sumabog sa ilalim ng isang malakas na matuwid na aura. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Lahat sila ay natigilan, pakiramdam na parang sila ay pabalik-balik sa pagitan ng kamatayan at muling pagkakatawang tao. Maaari silang may padala sa anumang oras.
Ang mga powerhouse ay nakaprint na pangalan ni James sa kanilang isip. Bagaman si James ay nabubuhay lamang sa rurok ng ikawalong pagdurusa ng ranggo ng Urswandale, mayroon siyang buong Skynet na sumusuporta sa kanya. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Si Egor ay handang sumalungat sa mga Panginoon at sekta ng Genesis Worlds at sinira ang kasal ng kanyang anak para kay James. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito ang may update araw-araw. Sa ilalim ng malakas na presyon, 12 ng mga powerhouse sa rurok ng Urswandale ranggo ng ika-9 na pagdurusa ay pinilit na mamatay. Hindi mapigilan ni James ngunit huminga ng malalim. Ang Celestial Sages at Yegor ay nasa rurok ng pagkumpleto ng Urswandale ranggo ng ika-9 na pagdurusa. Sila ay makapangyarihan. Ang kanilang lakas ay sapat na upang walisin ang karamihan sa mga mundo ng Genesis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6255. Batay sa kanilang mga ores, kung napatay nila ang lahat ng mga powerhouse sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ng Urswandale ranggo dito para sa kapakanan ni James, magiging masama ito. Kahit na si James ay hindi isang mabait na tao, alam niya ang malaking larawan. Kahit na ang pangkat na ito ng mga powerhouse ay nararapat na kamatayan at masama, nag-ambag si James sa kasal na ito. Ito ay ang kasal ng kanyang sinumpaang kaibigan, at gaganapin ito sa punong tanggapan ng Skynet. Kung nangyari ang pagdanak ng dugo dahil sa kanyang pagmamataas, maaapektuhan ang dignidad ng lahat. Bukod, ang pangkat na ito ng mga powerhouse ay may mga paanyaya mula sa Skynet. Lahat sila ay panauhin. Kung sila ay napawi, ang reputasyon at katayuan ni Skynet ay malubhang maaapektuhan. Ang bagong puwersa na binubuo ng Skynet at ang sekta ng Lostes na inilagay ni James sa labis na pagsisikap na lumikha at maging independenteng ng matuwid na alyansa at ang bagong alyansa ay maaaring magkahiwalay. Sa kaisipang iyon, bumaril si James sa langit. Naaktibo niya ang panghuli gininto ang katawan. Nang makita si James na lumakad sa Tai Chi, sumimangot si Yegor. Magalang, sinabi ni James, Mr. Yegor, mangyaring magkaroon ng awa. Natigilan si Yegor na marinig iyon. Ang mga powerhouse na ibinaba ang kanilang mga ulo ay hindi rin naniniwala. Hindi nila inaasahan ang taong humingi ng awa sa kanilang ngalan sa kritikal na sandaling ito upang maging ang buhay na pagkatao sa rurok ng Urswandale ranggo ng 8 kapigatian na kinutya nila sandali. Sumimangot din si Yegor. Nakalimutan mo ba kung paano kanila ginagamot? Paano mapapatawad ang mga ito ng madali para sa pagkakasala sa aking kilalang panauhin? Yegor, mangyaring hayaan silang pumunta sa aking ngalan. Hahawakan ang mga kahihinatnan kung may mangyayari. Bumantong hininga si James, na sinasabi. Nararapat silang mamatay, ngunit hindi sila dapat mamatay ngayon. Nahuli si Yegor. Sa isang mababang tinig, sinabi ni James, ngayon ang kasal ng aking kaibigan. Ito ay isang pagdiriwang. Sila ang mga panauhin na inanyayahan na dumating. Kahit na may mahusay na mga sama ng loob, dapat tayong maghintay hanggang matapos ang kasal. Bakit pa gagawin, hawakan ko ang aking sarili. Nang marinig iyon ni Yegor, nalulugod siya. Sa oras na ito, ang tinig ng isang babae ay tumunog mula sa walang bisa. May kaalaman ka at matalino. Tulad ng inaasahan mula sa kaibigan ng aking anak na lalaki. Pagkatapos, isang sinag ng ilaw ng quasar ang sumabog sa walang bisa. Agad, naging figure ni Lady Herodias. Nang makita ang babaeng powerhouse na may isang kahanga-hangang aura, yumuko si James sa kanya. Pagbati, Ms. Herodias. Pagbati, nakatutuwang, tiningnan ni Lady Herodias si James. Maaaring makita ang pagnanasa sa iyong mga mata. Ikaw ay isang marangal at napili ang landas. Ngunit hindi mo dapat hayaang mabuli ang iyong sarili. Hindi hayaan ang pangkat na ito ng hindi kilalang mga buhay na nilalang sa kawit. Nakagawa sila ng matinding kasalanan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang quasar banal na ilaw ay napuno ang buong kalangitan. Kaagad, napuspos nito ang mga powerhouse sa pinangyarihan. Kasunod ng mga tunog ng tunog, ang mga powerhouse na naruroon ay sumigaw sa sakit. Matapos ang quasar banal na ilaw na sinaksak, isang malaking butas na hugis ng lotus ang lumitaw sa katawan ng bawat powerhouse.
Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Lahat sila ay nasugatan. Nang makita ang gayong nakakatakot na lakas, kahit na nadama ni James ang isang ginaw na tumatakbo sa kanyang gulugad. Ang pangkat ng mga powerhouse ay nasa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Years One Dale Rango. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Bagaman ang kanilang kapangyarihan ng labanan ay hindi maihahambing sa Rebella at Lila, sila ang nangungunang mga powerhouse sa mga mundo ng Genesis. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Gayunpaman, lahat sila ay malubhang nasugatan ng solong galaw ni Lady Herodias. Maaaring sabihin ng isang tao kung gaano kakilakilabot ang kanyang lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6256. Sa pagtingin sa malubhang nasugatan ng mga powerhouse, sumigaw si Lady Herodias, humingi ng tawad sa aking kilalang panauhin ngayon at lumabas dito. Hindi ka namin tinatanggap, nabigla ang mga powerhouse. Matapos ang Yegor at ang Celestial Sage ay umatras sa kanilang mga ores, ang mga powerhouse ay bumangon ng dahan-dahan na may maputlang mukha. Isa-isa, nagpunta sila kay James at humingi ng tawad sa kanya bago tumakbo palayo. Sa sandaling ito, naintindihan ni James kung ano ang ibig sabihin na iginagalang sa mga tuntunin ng lakas. Sino ang nagmamalasakit kung ang isa ay may paanyaya? Kailangang kilalanin ng host ang isa upang maging panauhin. Kung hindi kinikilala ng host, ang isa ay wala. Matapos umalis ang lahat ng mga powerhouse, lumitaw si Truett at ang mga celestial na saging sa harap ni James. James, narinig mo na nagdala ka ng ilang mga nabubuhay na nilalang sa iyo. Ayos ba sila? Nag-aalala si Truett. Sa pamamagitan ng isang ngiti, kumalas si James sa kanyang kamay. Maraming mga bata at Maxine ang lumitaw. Itinuro ni James si Maxine at ngumiti sa Truett. Hayaan mo akong ipakilala sa kanya. Siya rin ay sinumpa ang kaibigan ko. Ang kanyang pangalan ay Maxine. Pagbati, Mr. Truett. Nagmamadali, yumuko si Maxine kay Truett bago yumuko sa Yegor, ang mga celestial na sage at Lady Herodias. Ngumiti si Truett kay Maxine. Hindi na kailangang magalang. Dahil kaibigan ka ni James, kaibigan mo rin ako. Tawagin mo lang ako sa aking pangalan. Nagulat si Maxine. Tumayo siya sa tabi ni James at parang nahihiya niyang asawa. Sa sandaling ito, nang tumingin si Lady Herodias kay Maxine, ang kanyang mga mata ay nakanganga. Itinuro ang kanyang mga anak, sinabi ni James, ito ang aking mga anak na sina Jacopo at Noel. Ang dalawa pa ay ang aking mga anak na babae, sina Winnie at Zane. Nang marinig iyon, nagulat si Truett. James, lahat ba ng iyong mga anak? Sa isang ngiti, tumanggaw si James. Sa tingin ko nabanggit ko sila sa iyo dati. Tumawa si Truett at sinabing, mukha kanila at Thea. Ito ay mahusay. Pagkatapos, tinapik niya ang kanyang katawan na nasa sabik bago sabihin ng awkwardly, wala akong dinala sa akin, dapat bigyan sila ng mga regalo. Anong mga regalo ang maibibigay mo sa kanila? Magkaroon ng mga regalo para sa iyo. Jacopo, Noel, Winnie at Zane ay lumakad papunta sa Yegor sa ilalim ng paggalaw ni James. Pagkatapos, yumuko sila kay Yegor. Kinuha ni Yegor ang 12 ng mga bola ng enerhiya upang ibigay sa kanila. Nang makita iyon, nabalisa si James. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Si Yegor, ang kanilang mga ranggo ng paglilinang ay mababa. Ang mga bagay na ito ay magiging isang basura. Bakit ka nagmamalasakit? Walang sinabi si Yegor, kagaya nila. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Dapat kayong magpatuloy sa iyong mga gawain. Tama iyon. Maging abala. Itinuro ni Lady Herodias kay Maxine. Halika rito. Hayaan silang dumalo sa kanilang mga gawain. Si Maxine ay nakuha. Matapos siya sinenyasan ni James na pumunta, lumakad siya kay Lady Herodias. Bulong ni Truett kay James. Pagkatapos, si James ay may isang nakagulat na ekspresyon. Ano ang ginagawa ni Lila at iba pa? Tumingin tayo at tumingin. Kaagad, hinayla ni Truett si James at nawala. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sa punong tanggapan ng Skynet, tinalakay ng mga panauhin ang kanilang sarili sa harap ng Telvervo Hall. Karamihan sa mga ito ay gloateng.
Sa kanilang opinyon, ginanap ni Skynet ang kasal sa isang mataas na profile na paraan upang maipakilala ito sa lahat ng mga mundo. Dahil ayaw ng nobya na makalabas ng sedan, ang kasal ay naging isang mahusay na biro. Ngayon, nakasalalay ito sa kung paano makawala sina Yegor at Lady Herodias sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga sikat na buhay na nilalang sa mga mundo ng Genesis ay dumating. Hindi lamang sila may iwan ng hindi nakikita ang kasal. Sa sandaling ito, kabilang sa mga powerhouse sa harap, sumingit si Gladwin at sinabi sa isang nakatatanda sa berdeng damit, maaaring mapahiya ang aming kaibigan sa oras na ito. Pinahahalagahan niya ang kanyang dignidad. Ang sitwasyong ito ay magpapasaya sa kanya kaysa sa pagpatay sa kanya. Ang nakatatanda sa berdeng damit ay nagbuntong hininga. Malayang nabubuhay si Yegor, ay walang malasakit sa katanyagan at kapalaran, at walang malasakit. Bakit siya magiging walang pag-iingat sa oras na ito? Hindi ba natin naiintindihan si Yegor? Isang nakatatanda na may puting buhok ang sumingit at sinabing, dapat ito ay dahil sa kanyang asawa, si Lady Herodias. Siya ay domineering. Dahil anak na niya si Turta, dapat igalang siya ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6257. Kaya, siya ay naging mas walang takot. Nang marinig iyon, sumingit si Gladwin at sinabing, hindi mahalaga kung paano ito, kung ang saintes ng Lostes Sect ay hindi makalabas sa sedan, ang pagmamalaki at reputasyon ni Skynet at Yegor ay maaapektuhan. Nakakalungkot, kahit natunog ito ay nakikiramay kay Yegor, ang kanyang mga salita ay naiinis. Sa oras na ito, ang kabanalan ni Yakis ay nagsalita sa malayo. Nakuha ni Skynet ang prestihiyo nito mula sa lakas nito. Nakuha rin ni Yegor ang kanyang reputasyon mula sa kanyang nakakatakot na matuwid na aura. Parehong hindi masisira ng ilang mga walang kahihiyan na tao. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid niya at pinaglaruan, ang mga nabubuhay na nilalang na may masasamang hangarin ay tiyak na inaasahan na may mangyayari kay Yegor. Ang mga nabubuhay na nilalang ay walang kahihiyan para sa pagtayo bago ang prestihiyosong Telvervo Hall. Maraming mga powerhouse na naruroon ang sumang-ayon sa mga salitang kabanalan ng Yakis habang tumango sila. Ang matuwid na aura ni Yegor ay sikat sa 3,000 mahusay na mga mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Hindi ito isang bagay na maaaring linlangan ng sinuman. Tama na. Tanging ang kasamaan at kasuklam-suklam na mga nilalang na buhay ay magbabawas ng ganoong bagay. Paano walang kahihiyan ang dapat na paninirang puri si Yegor? Hindi ba alam mo ba ang tungkol dito? Tumawa si Yakis na kabanalan at sinabi, sinusubukan ng tao na sakupin ang posisyon ng pinuno ng sekta at guman sa pagiging isang rebelde. Sino ang seryoso sa kanya? Napapikit ang kanyang mga kamao, sinabi niya, Yakis, ano ba ang ibig mong sabihin doon? Nasaktan ka ba ng mga salita ko? Galit ka ba? Ang kabanalan ni Yakis ay pinaglaruan, lahat ng tao dito ay isang sikat na pamumuhay sa sinaunang mundo ng Genesis. Lahat ay narinig at nakita ang iyong mga aksyon at salita ngayon. Kapag dumating sina Lady Herodias at Yegor, lahat ay maaaring kumilos bilang isang saksi. Napansin ang mga kakaibang titig ng mga powerhouse sa paligid niya, galit na galit si Gladwin. Yakis, sa palagay mo ba ay matakot ako sa iyo dahil pinili mo akong pukawin sa oras na ito? Natatakot kami sa iyo. Sarcastically, sinabi ni Yakis Holiness, isang walang kahihiyan at mapaghimagsik na pamumuhay tulad ng naabot mo sa tuktok ng lipunan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Natatakot kaming makasama sa iyo. Kahit na hindi tayo naiinis sa kamatayan, labis tayong mapahiya. Kapag narinig nila iyon, natawa ang mga powerhouse na naruroon. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Galit na galit si Gladwin. Sakto habang siya ay magsasagawa ng aksyon, isang kaakit-akit na pagtawa na tunog mula sa kalangitan. Mangyaring magpatuloy. Sa una, hindi naniniwala na mayroong isang hindi makatarungang pagtatalo. Gaano ka manggahas na gumawa ng isang kaguluhan dito? Ang isa sa iyo ay tulala at walang kahihiyan, habang ang isa ay tuso. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ano ang isang perpektong tugma? Nang marinig ni Gladwin at Yakis na kabanalan, ang kanilang ekspresyon ay nagdilim.
Ang array ng lila na ilaw ay sumabog sa walang bisa. Si Dark Thea ay lumitaw ng kaakit-akit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6258. Sa instant na iyon, ang kapaligiran ay tumahimik. Kahit na ang mga nabubuhay na nilalang dito ay namamahala sa mga super-orthodox sa sinaunang mundo ng Genesis, tila nahaharap sila sa isang mahusay na kaaway. Pagkatapos ng lahat, mula pa nang lumabas si Dark Thea sa rehiyon ng demonyo, nagdulot siya ng kaguluhan sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis. Wala siyang pakialam kung aling sekta ang nagmula o kung gaano kalaki ang lakas. Kung target niya ang isang tao, hindi mahalaga kung ito ay isang buhay na nilalang o isang item, aalisin niya ito. Gagawin niya ang anumang kinakailangan upang kunin ito. Kaya, wala siyang mga kaibigan. Mayroon lamang siyang mga kaaway. Kapag nagkita ang mga kaaway sa bawat isa, mas masisiraan sila. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa sentro ng atensyon, si Dark Thea ay nasa likuran ng kanyang likuran habang naglalakad siya. Nagpakita siya bago ang mga powerhouse at tumayo doon. Tulad ng pakiramdam na ito. Kinamumuhian mo ako, ngunit hindi mo ako mapapatay. Ito ay nakakaramdam ng kahanga-hangang. Ang mga powerhouse ay nawawala para sa mga salita. Ang ikakasal ay dapat manatili sa sedan ng mas mahaba. Kinakatawan niya ang buong Skynet ngayon. Sinabi ni Dark Thea, sa ganitong paraan, maaari niyang tingnan ang lahat. Matapos mag-asawa sa Skynet, malalaman niya kung paano papatayin kayong lahat. Ang kanyang mga salita ay isang malaking suntok sa mga powerhouse. Sinumpa niya ang lahat na naroroon. Kaya, ang mga powerhouse bago ang Telvervo Hall ay galit na galit. Habang sila ay nasa Skynet's most sagradong lugar, natatakot silang kumilos. Kung ang mga titig ay maaaring pumatay, si Dark Thea ay papatayin ng mga ito ng maraming beses. Habang isinasaalang-alang nila ang pagkilos, isang malakas na tinig ang tunog. Lahat, mangyaring itigil. Kung si Skynet at ang aking kaibigan ay naging isang biro ngayon, ang Skynet at ang sekta ng Lostes ay hindi kailangang harapin ang mga taong Samire sa kasal. Sa ngalan ng Jade Mora Empire, nanunumpa na ang sekta at Orthodox na sumusuporta sa mga taong Samire sa kasal ay magkakaroon ng mga ilog ng dugo at mga bundok na puno ng mga bangkay. Ang lahat ng naririnig ay maaaring marinig ang boses ng Domineering. Sa susunod na segundo, dumating sina Truett at James bago ang sedan ng Zitlo. Sa sandaling ito, lumingon si James at tiningnan ang mga powerhouse bago ang Telvervo Hall na may isang braso sa likod ng kanyang likuran. Sa huli, ang kanyang tingin ay nakarating sa Gladwin. Mr. Gladwin, sa palagay mo ba, maaari itong gawin? Hindi inaasahan na tawagan siya ni James, hinawakan ni Gladwin ang dulo ng kanyang ilong na awkwardly. Sa isang ngiti, sinabi niya, James, nagbibiro lang kami. Ito ay isang biro, mahusay. Lumingon si James upang tumingin sa kabanalan ni Yakiz. Mr. Yakiz, nagbibiro ka rin ba? Panipi, nag-aalangan sandali, Yakiz. Tumawa ang kabanalan at sinabi, James, nasa magkabilang panig kami, bisitahin. Upang mabasa ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Ipinagtatanggol namin sina Yegor at Lady Herodias. Ang iba pang mga powerhouse na naroroon ay nalulumbay. Hindi nila inaasahan ang mga powerhouse mula sa matuwid na alyansa at ang bagong alyansa na maging magalang sa isang buhay na nilalang na hindi nakarating sa ikasyam na pagdurusa ng Iriswandale. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sa isang snort, tumingin si James kay Dark Thea. Ang kanyang titig ay hindi na nakamamatay na enerhiya. Pinalitan ito ng kahinahunan. Huwag mo akong titig. Hinawakan ni Dark Thea ang kanyang mahabang buhok na kaakit-akit. TM dito upang uminom ng alak ngayon. Hindi magiging sanhi ng anumang problema, ngunit hindi rin ako natatakot sa problema. Pagkatapos, gumawa siya ng ilang mga hakbang at tumayo sa gitna ng karamihan. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Noon lamang lumingon si James. Inihayag niya ang kanyang kamay, at daan-daang mga banal na tool na lumitaw ang lahat ng mga uri ng ilaw. Ang mga powerhouse bago ang Telvervo Hall ay lumawak ang kanilang mga mata. Lahat sila ay nagulat. Ang mga ito ay ang tatlong nawawalang banal na tool ng Tempestara.
Ang 7 bituin na si King's Fall Dagger, walang hanggan na crossfire at astrological singsing. Ang yin at yang double talon na tayback, lunar eclipse killer hook at kaluluwa severing blade. Hindi ba ang mga nawawalang banal na tool ng sekta ng tayback? Ang banal na pestle, violet bowl at zaten cauldron, ang nawala na banal na mga tool ng Landom Palace ay kabilang din sa mga banal na tool na nakalista. Maraming nawawalang mga banal na tool ng sekta ng Yakis ay naroroon din. Kasunod ng mga pagbubukod ng hindi mabilang na mga powerhouses, inalis ni James ang parehong mga kamay. Ang daan-daang mga banal na tool ay itinapon sa isang nakasisilaw na Divine Tools Road. Ang isang dulo ng Divine Tools Road ay konektado sa sedan ng Zitlali, habang ang kabilang dulo ay dumiretso sa Telvervo Hall na may marilag na ilaw na violet ginto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6250. Kahit saan ito lumipas, ang mga powerhouse sa harap ng Telvervo Hall ay gagawa ng paraan para dito. Natigilan silang lahat, kahit na ang mga nabubuhay na nilalang bago ang sedan ay natigilan sa eksenang ito. Sina Layla, Rebella, Zaisha at Adair ay tumingin kay James na parang siya ay isang Diyos. How majestic! Bulalas ni Dark Thea, ginamit mo ang mga nawalang banal na tool ng mga sekta upang makagawa ng isang kalsada. Hindi lamang sinasampal mo ang mga powerhouse na ito sa kanilang mga mukha, ngunit itinatapon mo rin ang kanilang dignidad sa sahig at humakbang dito. Nang marinig ng mga powerhouse ang kanyang mga salita, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malabo. Ang banal na tool ng ASECT ay kumakatawan sa mana ng isang sekta at ang pundasyon ng isang orthodox. Kinakatawan nito ang inaasahan at lakas ng tagapagtatag ng sekta. Kasama dito ang dignidad ng buong sekta. Ang hitsura ng nawala na mga banal na armas ay isang malaking pagkabigla sa mga powerhouse. Nang makita nila si James na gumagamit ng mga tool upang makagawa ng isang kalsada, nakaramdam sila ng kahihiyan. Ang mga aksyon ni James ay nahihiya sa mga sekta at orthodox na sumusuporta sa mga powerhouse na naruroon. Ang kanyang mga aksyon ay napahiya din sa kanilang mga ninuno. Sa pagtingin sa mga banal na tool na napaputok ng ilaw ng violet ginto, ang mga powerhouse bago ang Telvervo Hall ay nakaramdam ng pagkabalisa. Naisip nila ang pagnanakaw ng mga tool pabalik, ngunit kung ginawa nila iyon, kung gayon ang mga sekta at orthodox sa likod nila ay masisira din. Pagkatapos ng lahat, si Skynet ang pinakamalakas na pag-iral sa mundong ito. Hindi pinansin ni James ang galit ng mga powerhouse. Sumigaw siya, "Truett, pumunta at tanggapin ang iyong ikakasal." Natutuwa, tiningnan ni Truett si James. Ipinagmamalaki niya. James. Hinayla ni James si Truett at bumaba sa cast ng kalsada na may daan-daang mga banal na tool. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito na tumitingin sa Zitlali sa sedan, sinabi ni Truett sa isang nanginginig na tinig, "Darling, si James ay gumawa ng isang kalsada gamit ang mga banal na armas para sa akin upang tanggapin ka." Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sapat na ba ito? Sa susunod na segundo, ang kurtina sa sedan ay hinayla bukas. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Sa isang damit na pangkasal, lumabas si Zitlali sa sedan kasama ang tulong ni Layla at Rebella. Humakbang siya sa cast ng kalsada na may enerhiya ng espiritu. Agad na, ang ilaw na pinalabas ng hindi mabilang na mga tool ng banal na napaputok ng Zitlali. Sa sandaling iyon, siya ang naging pinaka-nakasisilaw na pag-iral. Ang eksena ay hindi lamang ginawa ang mga nabubuhay na nilalang na naruroon sa gulat kundi pati na rin si Truett. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6260. Sa isang ngiti, sinabi ni James, "Bakit ka pa rin nakatayo dito? Magmadali ka at pumunta sa kanya." Nag-atubiling sandali si Truett, pagkatapos ay nagmamadali pasulong. Nang dalhin niya si Zitlali, tumanggi siya. "Yamang nag-ambag si James sa aming kasal, hindi namin siya pababayaan." Natutuwa, sinabi ni Zitlali, "Hawakan natin ang mga kamay at maglakad sa Divine Tools Road na ito." Nang marinig iyon, tumawa si Truett. "Sige, maglakad tayo sa mga banal na tool na ito ng magkasama." Pagkatapos, ang mga bagong kasal ay pumasa sa pulang laso kay James. Pinangunahan sila ni James sa Telvervo Hall, na lumakad sa kalsada na gawa sa daan-daang mga banal na armas. Noon,
Naramdaman niya ang mga powerhouse bago nadama ng Telvervo Hall ang kanilang mga puso na nanginginig sa tuwing si James at ang mga bagong kasal ay gumawa ng isang hakbang. Humakbang sila sa mga nawalang banal na tool ng mga sekta ng mga powerhouse. Nangangahulugan ito na humakbang sila sa dignidad ng mga sekta ng mga powerhouse. Bukod sa galit, ang mga powerhouse ay nadama na walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng nawalang enerhiya ng espiritu ay nagtago ng mga lihim ng mga sekta at sinaunang orthodox. Kung ang mga powerhouse ay maaaring makabalik sa isang item, maaaring baguhin nito ang kapalaran ng buong sekta. Gayunpaman, ang mga item na pinahahalagahan ng mga powerhouse ay na-step ng ilang mga nabubuhay na nilalang na para bang lumakad sila sa isang kalsada. Halata ang damdamin ng mga powerhouse. Kasabay nito, sa walang bisa, si Igor, ang Celestial Sages at mga anak ni James ay nakakita ng eksenang ito. Ipinagmamalaki, sinabi ni James, ang dignidad ng Skynet, ang aking pagmamataas, at ang karangalan ng kasal ng aking anak na lalaki ay nakarating sa pinnacle. Sa isang mabuting kaibigan tulad ni James, ang isa ay maaaring mamatay ng walang panghihinayang. Nakatayo sa gilid, sinabi ni Lady Herodias sa isang nanginginig na tinig, ang batang ito, ay hindi inaasahan na gawin niya ito. Binigyan niya kami ng maraming dignidad. Pagkatapos, tiningnan niya si Igor. Ang pangkat ng mga nabubuhay na nilalang ay nais ni Skynet na maging isang biro. Paano sila maglakas loob? Madali silang mawala sa kanila ni James. Tumawa si Igor. Pagkatapos, lumingon siya upang tumingin sa mga anak ni James. Mga bata, mayroon kayong isang mahusay na ama. Siya ang iyong pinakadakilang kayamanan. Jacopo, Noel, Zaint at Winnie ay tumango ng sabay-sabay. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng pagmamalaki. Sa isang ama na katulad ni James, maaari silang magyabang kahit saan sila pupunta. Maxine. Tumingin si Lady Herodias kay Maxine. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon? Medyo. Bumantong hininga si Maxine at sinabi, sa pamamagitan ng paggamit ng daan-daang mga banal na tool upang makagawa ng isang kalsada at hayaan ang hakbang ng mga bagong kasal, hindi lamang ang kasal ay magmukhang banal at lola, ngunit ito rin ay isang mahusay na suntok sa mga powerhouse na may masasamang hangarin. Matalino ka, Lady, ngumiti si Herodias at tumango. Hindi nakakagulat na si James ang napili. Marami siyang sorpresa. Pagkatapos, tiningnan niya muli si Igor. Yegor, sa wakas ay gumawa ka ng tama. Natutuwa ako. Pinahihit ni Yegor ang kanyang mga mata. Ang pabor na ito ay masyadong mahusay. Hindi mabayaran ang lahat. Dapat kang tumulong dito. Si Lady Herodias ay natanggap. Tumawa siya at tumango. Siyempre, makakatulong sa pagbabayad ng pabor na ito. G. Yegor at Ms. Herodias, sino ang pangkat ng mga tao? Bigla, bulalas ni Jacopo. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Kaagad, lumingon sina Yegor at Lady Herodias upang tumingin sa direksyon na itinuro ni Jacopo. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Nakita nila ang 12 ng mga powerhouse na naglalakad mula sa kabilang panig ng walang bisa. Bisitahin upang basahin ang pinakabagong kabanata ng nobelang ito. Hindi sila protektado ng banal na liwanag, o hindi rin nila pinalabas ang anumang ilaw. Kalmado silang naglalakad.